Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong November Pera and Career. So Cancer, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Wow, 8-8. May abundance ka this time. Congrats po. In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Devil card. Ooh, interesting. In the area of what's of your near future, you have the Magician card. Yes, yes, yes. Napakaganda. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Page of Wands. In the area of your fortune, wow, the Wheel of Fortune. This is really a lucky time for you. Magkatabi pa si Wheel of Fortune at saka Magician. May Eight of Wands ka pa. This is really beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the High Priestess. At ang outcome nyo po for the month para sa pera at career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Cancer sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Cancer dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po Cancer sa mga donations po ninyo. At saka po sa hindi pag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your energy, meron kayong Two of Pentacles. Nakita ko rito, time na for you, Cancer, na timbangin yung mga bagay na dapat mong pagdesisyonan. Most especially kung nalilito ka sa mga bagay na dapat mong piliin, sa mga dapat mong i-prioritize. This time, yung bala this time is to try to balance pagdating sa yung usapin pera, no? Nakita ko rito, you've been trying to make sure na lahat ng needs ay napo-provide for the family, lahat ng bills na babayaran, lahat ng utang or mga dapat paglaanan ng pera ay lahat ikinakaya mo. Some of you, kinakayang pasanin lahat ng obligasyon at responsibilidad kahit na ang hirap-hirap. Ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito rather, sinasabihan po kayo ng yung spirit guides na matuto ka na mag-eliminate ng mga bagay-bagay na hindi na swak sa yung mga pang-araw-araw o lumalamo na ng energy mo o marirealize mo na hindi na para sa'yo this time so that yung mga bagay na importante ay mayakap mo totally. Okay? Napaka-importante ng yung Two of Pentacles. At the center, you have the Eight of Pentacles. Ito po ang energy ng yung kaperahan para sa buwan na ito. And also your career. Your spirit guides are telling you, this time around, time na for you to elevate your work. Nakita ko rito panahon na para magpakitang gilas, mag-initiate ng, I'm hearing mag-volunteer ka, halimbawa sa isang trabaho, sa isang grupo. Parang, it's your time to shine. Parang ganon. Ipakita mo yung galing mo, ipakita mo yung husay mo in order for you to be recognized, in order for you to achieve something na para sa'yo. Nakita ko rito na you are an expert sa ginagawa mo. Parang magaling ka dyan eh, mahusay ka dyan eh. Kung sales lady ka man, or karapentero, or singer, or chef, or cook, no? Kung ano man yung larangan na inaasikaso mo this time, marunong ka dyan eh, magaling ka dyan eh. At kitang-kita ko yung pag-asenso mo. So, if you're up for promotion or naghahangad ka ng paglago ng iyong trabaho, nakita ko rito that this is the month for you to be recognized. Kaya gawin mo yung makakaya mo para mapansin ka, para magawa mo yung isang task. Nakita ko kasi pag nalagpasan mo to, pasok ka na eh. Parang you are on a higher level eh. Parang kailangan lang talaga ma-prove mo yung husay mo sa isang boss, sa isang supervisor that will see your full potential. Okay? At doon magsimulang magbalanse lahat kasi parang yung pagtaas mo sasagot sa lahat ng pangangailangan eh. Parang ganyan. So clarify natin. The Eight of Pentacles.
So, Cancer, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Curious po ako sa kung saang bansa or parte ng Pilipinas po kayo nanggagaling this time. Saan po naka-assign or naka-reside ang ating mga Cancer dito? Okay po? Feel free to comment down below. The Eight of Pentacles is being clarified by the Knight of Swords. Yes, so good, laban, kunin natin to. Sabi ko nga sa inyo, kung medyo may promotion or merong task sa opisina, sa trabaho na kailangan mo magbida-bida, no? Na kailangan mo magpakitang gilas, parang yes, gawin natin to, try natin. Parang sabi na yung spirit guides, grab the opportunity na mapakita mo yung kakayanan mo. Baka dyan manggaling yung promotion or mapansin ka na, no? Sa sobrang tagal mo sa ginagawa mo na yan. And nakita ko talaga dito, may momentum, may energy, no? So, parang bibilis yung resulta or magkakaroon ka ng magandang development sa ginagalawan mo. So, wag mo daw sayangin yung momentum, i-push mo pa, taasan mo yung energy mo, and you will see a good result and good outcome pagdating sa yung ginagalawang career or kaperahan. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Wands. You want a quick result this time. Meron kang inaasikaso or meron kang binabantayan na para bagang kating-katikan ng makuha yung resulta. And you want to have that result now. Maybe because kailangan na talaga sa pamilya, or kailangan mo na yung pera, or kailangan mo na yung kumpirmasyon para meron kang panghawakan. Ano? Some of you may nilalakad, maaring this time you are planning na magbiyahe, going somewhere, maaring may aasikasuhin kang dokumento or papeles sa Maynila o sa kabilang city na nag-require sa'yo na mag-journey ka o bumiyahe ka. Pasensya na po kayo, inuubo pa rin ako. Ito ay tira ng aking trangkaso nito nakaraang linggo. So, I'm so sorry kung tumatahol pa ako today, okay? Pagpasensyahan nyo na po. So, with the Eight of Wands here, umaasa ka talaga na may darating na magandang balita. And nakafocus ka sa maaaring resulta nito. So, congrats po. Kitang-kita ko rito that you will see the good result o yung inaantabayanan mo at hinihintay mo na bagay parating na siya, okay? The Eight of Wands, clarify natin. Siya nga pala Cancer, since ito po ay pera and career reading, isulat mo naman din sa baba kung ano yung mga financial manifestations mo, yung mga hiling mo na sana matupad this month. For example, I manifest makabayad na ako sa utang ko this month. I manifest ma-promote na ako. I manifest ma-approve na yung loan ko, mga ganyan. So, whatever your pera and career manifestation, sulat mo yan sa baba, it will come true. Okay? The Eight of Wands being clarified by the Two of Swords. Wow! Two is here. You're being advised by your spirit guides na aligned ka sa yung higher self. So, kung ano man daw ang ginagawa mo sa lupa this time, yan ay direksyong turo sa'yo ng yung higher self. So, ito ay naka-destiny, kumbaga. At kung ano man yung mga bagay na gusto mong gawin, yan ay nakatadhana, okay? So, ang Two of Swords, clarifying the Eight of Wands, nakita ko rito na you're ready to decide pagdating sa mga bagay na hinihintay mo. Sabi mo, kapag dumating yun, bibitawan ko talaga to. O kaya kapag dumating to, susugod na ako dun. So parang naghihintay ka lang sa kumpirmasyon para makapag-decide ka na. Some of you parang sabi mo, kapag ito dumating, pag may narinig akong magandang balita, alam ko na gagawin ko. So nakita ko yung you're waiting for a thing to come up para maging malinaw sa'yo yung tamang hakbang mo, which is good. Tama yun, maghintay ka muna ng mapanghahawakan mo bago ka kumilos para meron ka talagang konkretong aasahan. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Sabi na yung spirit guides, you need to open your mind, open your heart for the possibility na mga pwedeng mangyari. Ramdam ko yung confusion and sometimes litong-lito ka sa mga dapat mong gawin, kanan ba o kaliwa, ito ba o ito. But your spirit guides are telling you, you need to listen to your intuition sa kung ano bang dapat mong direksyon.
Kasi, sabi ng spirit guides mo, alam mo ramdam mo yung para sa'yo. Meron po sa inyo parang inaalok ng gantong trabaho, gantong pwesto, gantong pagkakataon, at hindi mo alam kung alin ba dyan ang dapat para sa'yo o kung ano yung best option for you. Your spirit guides are asking you na upuan mo muna to, huwag ka muna mag-decide kung nalilito ka pa, and then pag nilay-nilayan mo para maisip mo yung tamang action, okay? The Seven of Cups, clarify natin to. Seven of Cups being clarified by the Strength card. Yes. Ngayon, kayo po'y hinihingaan ng iyong spirit guides na magpakatatag, magpakatibay ka, most especially sa mga pagde-decidean mo na parte ng buhay mo this time. I'm hearing meron kang malaking desisyon na kailangang harapin. Upuan mo na to para malinaw na sa'yo kung ano yung mga dapat ihanda, mga dapat gawin. Kaya nga po in your background, kailangan mo munang timbangin. Kailangan mo munang aralin siya. At ito'y nangangailangan sa'yo ng tiyaga mo at saka talagang tuwirang pagtingin para magets mo agad kung alin ba talaga dyan ang para sa'yo at hindi. Para matapos na yung kalituhan in your part, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Devil card. The Devil card, nakita ko rito that you are actually afraid to level up. Some of you parang okay na kaya mo naman kaya mong umangat, kaya mo umasenso, kaya mong magpresenta or magbida-bida this time. Pero meron ka mga takot, alinlangan na para bagang, kaya ko ba? Pwede ba talaga ako dyan? Baka nakakahiya naman, baka mag-fail lang ako. So, marami kang mga negativity na dapat i-let go, Cancer. More especially, patungo sa success ng iyong ginagawa ngayon. Maaari kang sumulong at kunin talaga to at i-take mo yung opportunity, pero ramdam ko yung alinlangan mo at takot na baka masayang lang, mag-fail lang, baka mauwi sa wala, baka pagtawanan ka, baka mapahiya ka. So marami kang ganyan. But your spirit guides are telling you, kailangan mong kumawala dito sa mga negative self-talk mo, sa mga mali mong akala, sa mga panliliit mo sa sarili mo. You need to get out of your shell and see for yourself kung ano yung mga bagay na pwede mo pang abutin. Sabi na yung spirit guides, huwag mo daw limitahan ng mundo mo. Okay? Learn to explore and be brave this time. Kasi sayang to, maaring magpalago to ng iyong kapalaran, magpalago ng iyong career, magpataas ng iyong kaperahan, no? Pero kung hindi ka sasugod at hindi ka lalaban, sayang. So you need to labanan yung mga negative self-talk mo at yung mga mali mong pananaw sa mga bagay-bagay, okay? Devil card. Oh, the Eight of Cups. Yes. Parang minsan gusto mong umatras, gusto mong abandonahin yung mga ginagawa mo kasi sabi mo, parang I'm not up for this or takot na takot ka dun sa magaganap. Maybe because nanggaling ka na sa painful na nangyari in the past and you don't know how to handle a new opportunity. Lagi mo iniisip na baka mangyari yun dati, baka maulit na naman, baka mag-fail na naman. So, sa tuwing meron kang ginagawang bago, sa tuwing gumaganda yung andar ng buhay mo, at pwede mo siyang kunin, sunggaban, puntahan, mag-succeed, lagi kang umaatras. Parang hindi mo kinakaya yung pressure, hindi mo kinakaya yung mga mangyayari, kaya parang ang lagi mong solusyon is to chicken out or bumitaw at mag-walk away. Pero ngayon sabi na yung spirit guides, harapin mo yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng magandang buhay. Huwag mong pigilan ang sarili mo to achieve more, to achieve your greatness. Bitawan mo na tong negative feeling na baka mag-fail ka, na baka mauwi sa wala, okay? Learn to accept the success or the progress na deserve mong makuha. Especially here, in the near future, you have the Magician card. Kayang-kaya mo maabot mo You have all the ability at ready ka na palaguin kung ano man yang gusto mong kunin. So, ito po'y garantiya sa'yo na yung spirit guides na makakaya mo. All is possible para sa'yo.
You have this manifestation na matutupad this time. Pero ang problema, paano kapag dumating siya, aalagaan mo ba? Paano kung bigla-bigla mong bitawan, sabi mo, ay hindi ko kaya yan, wag na lang po, sayang. No? So, pag po dumarating si Magician card, kayo po'y pinapaalalahanan ng yung spirit guides na tapatan mo yung manifestation. Ano ibig sabihin yan? Kapag dumating yung blessing na matagal mong pinagdasal, gawin mo o mahakaya mo para tumagal siya sa buhay mo. For example, matagal ka nag-apply sa trabaho, wala ka nang narinig, minamanifest mo sana dumating, sana dumating. Biglang dumating. Natakot ka. Sabi mo, ay ayoko po sorry po. Ayoko po, sa iba nyo lang po ibigay. So, wag mong hindian kapag dumating yung manifestations mo. Always embrace it and take on the challenge. Kasi marami sa atin, hindi lang mga cancer, no? Maraming tao sa mundo ang nag-manifest ng isang bagay na hindi ka naman sure kung talagang gusto mo siya. So, you need to ask yourself, gusto ko ba to? Pangarap ko ba to? Akin ba talaga to? Kasi kung yes, kapag dumating yan, angkinin mo. Sabi nga yung sikat na phrase na be careful what you wish for because you just might get it, 'di ba? So, dapat talaga yung inaasam mo, minamanifest mo, talagang gusto mo. Wala ka ng kalituhan para kapag dumating siya, kayang-kaya mo siyang harapin, okay? The Magician card, clarify natin 'to. Magician card, card of manifestation and making your dreams come true is being clarified by the Hierophant. Yes. Use your higher knowledge. Kailangan talaga mataas ang antas ng pananaw mo sa pagdating ng iyong manifestation. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng okay na yan. O hindi pwedeng nung dumating, wala ka namang ginawa. So, gamitin mo lahat ng na-experience mo, lahat ng pananaw mo, lahat ng filosofiya mo para alagaan tong manifestation na darating. Para makatulong sa'yo sa pag-angat ng buhay mo. Example, marami na nangyaring ganito eh. Yung para bagang example, yung mga artista, nakapasa na sa Starstruck, nakapasok na doon, tapos nangyari na yung manifestation niya, nakapasok siya, pero di niya ginalingan. So parang nasayang yung opportunity. So kapag ikaw nakapasok ka doon sa pangarap mo talaga, gawin mo na ang lahat para makaangat ka, tumagal to sa buhay mo, parang ganyan. Okay? So kung pinapanghinaan ka na loob, maaaring magkaroon ka ng mga mentor, mga teacher, mga gabay para tulungan ka ng pangalagaan tong blessing na ito. Okay? In the area of your challenge for the month, you have the inner cosmos. To embrace the light, first acknowledge the dark. Trauma, seeing, go deeper. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, baka kaya takot kang yakapin yung mga bagong opportunity ay dahil sa mga trauma in the past. So, wag mo laging isipin na mauulit lagi yung nangyari before. You need to free yourself from all the pain, sorrow, takot, pangamba para hindi masayang yung bagong opportunity na pwede mong yakapin this time. Another message, mental contest. Strength isn't from winning. Struggles define strengths. Control, power, and repressed. Ang iyong kalakasan daw ay nanggagaling sa mga pagkadapa mo in the past. So, gamitin mong lakas yung mga pagkatalo mo before, mga pagkakamali mo before, yun ang angkla mo para lumakas ka. Kasi kung lahi kang nananalo, ang lalakas sa'yo ego, ang pride, hindi strength, di ba? So, kung nanggaling ka talaga sa mga mabibigat na pangyayari before, gamitin mo yung inspirasyon para tumibay ka, okay? In your challenge, you have Page of Wands. Sabi dito, talaga namang may darating sa'yo na bagong opportunity. At ikaw, parang hihindian mo siya or lalayo ka or ire-reject mo. So yun ang problema mo this week. Sabi na yung spirit guides, laksan mo ang loob mo, itry mo lang, subukan mo lang. Maaring ito na talaga yung chance mo for a better future. Kung matagal ka naghihintay ng pagkakataon, sunggaban mo na yung para sa'yo. Wag mong i-take for granted. Wag mong sayangin yung pagkakataon. I-try mo lang, subukan mo lang. Makikita mo maaaring yan pala yung para sa'yo. Okay? The Page of Wands being clarified by, you have the Ace of Wands. Yes, talasan mo ang isip mo, Cancer. Kailangan mong ma-realize kung ano yung importansya ng mga oportunidad na dumarating at kung maaaring malaki ang mawala sa'yo kung sakaling palagpasin mo siya. Parang ganyan, no? You need to open your eyes, open your mind for the possibility
of progress mo sa pagyakap mo sa mga bagong bagay. Narinig ko, mag-try ka lang. Huwag mo daw ikulong ang sarili mo sa mga, okay na ako dito, dito na lang ako, sa comfort zone ko. May mga growth ka pa na pwedeng abutin. Malayo pa pwede mong abutin. So, nakita ko rito, kapag naisip mo na, ay, parang okay to, take on that chance. Gamitin mo yung challenge na yan para mag-improve ka, okay? Sabi rito, be confident in yourself. In your fortune, you have believe in magic. Yes. Kung ikaw po ay nahihirapan today, gumagapang ka at naghihikahos ka, manalig ka na God can change your life just like that. So, may mahika ang Diyos, may magic, may milagro. So, manalig ka na things will be beautiful sooner than later. Okay? Another message you have, answering the call, the time is now. Especially po, yun ang sinasabi lagi ni Magician. Kapag po lumalabas si Magician, ito'y indikasyon na panahon na para kumilos ka para sa advancement or pag-angat ng buhay mo. So, answer the call daw. Pag alam mong kailangan ng kumilos, pag alam mong nandyan na yung oportunidad, yakapin at ibigay mo yung mahakaya mo para makuha mo yung good outcome mula dyan. Especially here, in your fortune area, napakaswerte mo, Cancer. You have the Wheel of Fortune. Talagang napakaswerte mo. Nasa fortune area pa, yung Wheel of Fortune. So, no doubt, swerte is in your hands. Some of you, mag-a-apply, biglang matatanggap. Some of you, kung ikaw ay YouTuber, biglang dadami ang followers o dadami ang views, mag-viral. Some of you, may interview, akala mo, tapos ka na, biglang boom, ikaw ang tinawagan. So, meron kang swerteng kalakip ngayong buwan na ito. Kaya gawin mo yung makakaya mo para kumayod, lumaban, get out of your comfort zone, at gamitin mo yung pagkakataon para talagang sumugod at kunin yung para sa'yo. Narinig ko, nasa sa'yo this time, Cancer, ang momentum. And don't waste the opportunity. Okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Nine of Swords. Wow. Marami kang takot. Marami kang mga alinlangan, negative talk, and also overthinking. Sometimes, kayang-kaya mo naman, pero ino-overanalyze mo. Imbis na daanan mo lang, imbis na gawin mo lang, i-enjoy mo yung proseso, pero lagi kang may kaakibat na takot na parang, ay baka mag-fail, ay baka masira, ay baka malusaw, ay baka hindi gumana, ay baka sa umpisa lang to, pero pagtagal baka problemahin ko din. So, pinapangunahan mo. Pero this time, yung pagpasok sa iyo ng swerte, may magandang balita kang aasahan ha. Yun ang tatapos sa lahat ng mga alalahanin mo. Sa lahat ng worries mo. Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, sabi mo, paano ako makakabayad sa utang? Paano ako makakabayad sa bills ko? Saan ako kukuha nito? Biglang boom. May darating sa iyong good news na sasagot sa lahat ng mga alalahanin mo. So congrats po. So Cancer, i-like mo tong video na to para ma-activate mo tong swerte, energy, at ma-activate mo rin yung paglusaw ng mga problema mo this time. So, like na. Okay? In your divine messages, meron po kayong look at the bigger picture. Yes, sabi ko nga sa inyo, lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang pananaw mo para makuha mo yung importansya ng manifestation mo. Para lahat ng opportunity na darating, alam mo yung dapat mong gawin. Okay? A personal issue reaches resolution. Yes, ito yon. Yung mga trauma mo, mga negatibo mong iniisip, yung mga desisyon, hindi mo malaman kung kaliwa ba o kanan, yung mga dapat mong timbangin, yan yung mga personal mong struggle na magkakaroon na daw ng solusyon this time. So congrats po. In your divine messages, meron po kayong High Priestess. Sabi ko nga po sa inyo kanina, manalig ka sa iyong intuition. Alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Malalaman mo this time kung ano yung mga dapat mong piliin sa kabila ng mga confusion mo. Magpakatatag ka this time. Kayanin mo, tibayan mo ang loob mo para malaman mo yung mga sagot at malaman mo yung tamang dapat piliin. Your spirit guides are telling me this time na okay lang kahit marami kang hindi alam or marami kang alinlangan or mga unclear things sa buhay. Ang importante, alam mo sa sarili mo na ito yung gusto ko, ito yung pupuntahan ko, ito yung dapat kong gawin, ito yung goal ko. Pag yun malinaw sa'yo, okay ang lahat. Okay? So, believe in yourself. Kung ngayon pinapanghinaan ka ng loob, si High Priestess ang nagbibigay sa'yo ng garantiya na meron kang potential. Parang ngayon, natutulog lang sa loob mo
yung mga potential mo. So gisingin mo ang sarili mo para lumabas yung galing mo, yung skills mo, at kayanin mo yung daan patungo sa yung tagumpay. Okay? The High Priestess, the Lover's card. Yes. Use your passion, use your love, use your affection and paninindigan sa isang bagay. Kayo po yung tinatawag na yung spirit guides na mag-commit ka, no? Panindigan mo yung mga bagay na pipiliin mo at bibigyan mo ng desisyon. For example, ikaw ay nag-decide na gusto mo na mag-apply sa Maynila. So, kung yan talaga ang tawag ng damdamin ng puso mo, panindigan mo para makuha mo yung good outcome. Okay? Because hindi naman papasok sa isip mo yan, sa puso mo, kung hindi mo talaga gusto yan, di ba? So, may inclination ka na ito yung para sa akin, ito ang gusto ko, ilalaban ko to. Parang ganyan, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Cancer, unang-una, you have dogs, getting together with friends. Sa panahon na daw to para mag-bonding time ka with friends, para gumaan ang pakiramdam mo, para alam mo yung, para makapag-recharge ka, at pagdating mo, this time around, makalaban ka sa pag-grow ng iyong karera or kaperahan, okay? You have weeping willow, family sorrow. May mga issue daw sa pamilya, kailangan ma-solve, kailangan ayusin. Okay? Another message para sa inyo. You have horseshoe, good luck. Wow! May good luck ka daw this time. Congrats po. And then meron kang fan, romance, celebration, and party. Wow! Meron daw po kayong happy time, good time with family and friends. Meron daw po kayo i-celebrate. So congrats po. Maaaring ito talaga yung katuparan ng manifestation mo. I-celebrate mo yan. Or yung narinig ko kanina na promotion or paglago sa kita, talaga namang you're up to success and progress this time na dapat mong i-celebrate. So congrats po. So, ang outcome ni Cancer for November Pera and Career, you have the Emperor card. Wow, eto ka. Sitting on your throne, having this new position. Nakita ko talaga parang meron kang bagong uniform, bagong name tag, or bagong department na pupuntahan. Kitang-kita ko rito na aanihin mo yung pinagpaguran mo with the Eight of Pentacles here. Talaga namang you're getting that level of your life where you're enjoying the outcome ng mga pinaghirapan mo. So ngayon, dapat daw manatili kang disiplinado, Cancer, para kung ano man tong makukuha mo, ay mapatagal mo sa buhay mo ng consistent. Okay? So ngayon, be disciplined. Okay? Every day, continue showing up. Kung kailangan ka doon ng 7 a.m., you need to be there on 7 a.m. para mapangalagaan mo yung posisyon o yung makuha mong resulta sa pinaghirapan mong ito. So congrats po. The Emperor card, clarify natin. Emperor cards being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, yes, yes. Sabi ko nga sa inyo, kailangan alagaan mo ito. Pag dumating sa'yo, kailangan talaga every single day, pinagkaplanuhan mo yung mga bagay-bagay para lahat ng bagay, lahat ng aspeto sa inaasikaso mo ay mapangalagaan mo all throughout. Hindi pwedeng kampante ka, hindi pwedeng hayahay ka, or feel safe ka lagi. You always need to be the doer, maging palaban ka, maging active ka, no? Para yung mga plano mo ay masunod at makuha mo yung good outcome from all of this plan. So, kung meron kang mga iniisip na mga ideas, dapat daw ina-actionan yan, ini-implement. And be brave on your plans. Be brave on your idea. Because kapag ikaw ay may pananalig sa mga plano mo, sa mga gusto mong gawin, kayang-kaya mo tong i-implement at itulay sa realidad mo. Okay? So, napakaganda for you, Cancer. A position of power will be yours. At lahat ng plano mo, planchado na yan. Okay? So, Cancer, ito po ang inyong November Pera and Career. Sana po nakaresonate kayo. Comment down below. I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Cancer. I love you. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.